Magandang araw mga ka-iChoose! Our topic for today is about CTPL registration. Familiar ba tayo mga ka-iChoose kung kailan tayo dapat magpaparehistro ng ating mga sasakyan? Well, madali lamang po natin itong matatandaan. Magbe-base po tayo sa last digit ng ating plate number. Halimbawa, ang plaka natin ay NBC1234. Kung mapapansin nyo, ang last digit po ay ending in 4. Kaya ang registration month natin ay sa buwan ng Abril. Para sa inyong kaalaman, pakisuyo na tignan natin ang chart para sa higit na informasyon. Ayan. Kung mapapansin nyo, madali lamang tandaan mga ka-iChoose, di ba? Ending in 1, ang registration month ninyo ay January. Ayan, sunod-sunod na yan up to October kung ang ending natin ng ating plate number ay 0. At alam niyo rin po ba mga ka-iChoose kung sa anong mga linggo naman ng month of registration dapat tayo magpaparehistro? Okay, this time ay magbe-base tayo sa second to the last digit ng ating plate number. Example, NBC1234 3 o yung second to the last digit natin. So tignan natin uli yung chart para sa informasyon at para hindi tayo maligaw. Ayan, kung mapapansin nyo, ang second to the last digit number natin ay ending in 1, 2, and 3. First week ng registration month natin ito ipaparehistro. 4, 5, 6 naman ay yung second week ng registration month ng inyong sasakyan. 7 and 8, third week. 9 and 0, ayan, last week of the registration month. Tanong, may penalty po ba tayo kapag lumagpas tayo sa linggo ng pagpaparehistro natin para sa buwan ng ating rehistro? Ang sagot ay opo. At ang penalty pagka motorcycle ay nasa 100 piso. At pagka mga SUV o mga sedan o mga pribadong sasakyan naman, nasa 200 pesos naman ang penalty. Tanong ulit tayo, paano naman kung lumagpas ng buwan na hindi tayo nakapagparehistro? Ang sagot, kung magkano po yung amount ng registration fee plus ang penalty po ay half the price ng amount ng registration fee, yun po yung babayaran natin. Halimbawa, kung ang amount ng total registration natin ay 2,500 plus 1,250 na penalty. Kaya yung total na babayaran natin para sa ating registration ng ating sasakyan ay nasa 3,750. Okay, tanong ulit tayo. Paano naman kung galing ng kasa o dealer ang kotse natin, ibig sabihin ay kakabili lang ng ating sasakyan? Halimbawa, ngayong 2023, kailan tayo dapat magpaparehistro? Ang sagot ay after 3 years pa. Meaning, sa 2026 pa tayo dapat magpaparehistro. Okay, hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-iChoose. And sana po ay may nakuha kayong bagong kaalaman mula sa topic natin ngayong araw. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.